Guy na nag-ask sa akin kung pwede makiupo noong nasa coffee shop ako. Sunday night, around 10 p.m., nasa coffee shop ako nagkakape. Biglang dumating ka at nagtanong sa akin kung pwede bang makiupo. Di ako nagsalita at tumango na lamang. Lumipas ang 30 minutes, kinausap mo ko. Tinanong mo kung saan ako nag-aaral at kung taga saan ako. Ganon din naman ako sa'yo, taga UST ka. Nagkwento ka ng kung ano-ano. Di ko alam sa'yo, parang wala pang isang oras na nag-uusap tayo, komportable ka na sa akin. Ako naman, as a psychology student, tinanong kita kung kumusta ka naman. Bigla kang umiyak. Yumuko ka ng 5 minuto. Nalaman ko na nga na sobrang stressed ka na sa school at family mo, pati na rin sa girlfriend mo. Bilang kakakilala lang natin, di ko na tinanong kung bakit. After 15 minutes, nagpaalam na ako sa'yo na pakibantayan ang gamit ko dahil magsi-CR ako. Pero, nagsulat lang talaga ako ng pangalan ko at number ko sa tissue. Tawagan mo ko pag di ka makatulog, nandyan agad ako. At pagbalik ko, iniwan ko ang tissue sa harap mo. Kinabukasan, tumawag ka at umiiyak. Sabi mo si May na GF mo ay iniwan ka na talaga. Pinuntahan kita. Gusto mo sana ako sunduin, pero di mo na kaya magmaneho. So nag-grab ako papunta sa location mo. Nung pagbaba ko ng grab car, niyakap mo ko. Iyak ka ng iyak sa sasakyan mo habang umiinom ng alak. Alam kong sobra kang nasaktan, pero di ko alam bakit mas nasasaktan ako. Narindi ako sa iyak at kakakwento mo. So hinalikan kita. Di na natin napigilan at inuwi mo ko sa rest house niyo sa Antipolo. Yes, nagano tayo. Maraming beses ng araw na yon. Sa isip ko na lang na kung ito ang makakapagaan ng loob mo, sige lang. Kinagabihan, 8 p.m. nagsorry ka sa akin. Sobrang sorry mo. Sabi mo, ayoko magsimula ng ganito. Gusto kita mahalin. Oo, mabilis pero hayaan mong magsimula tayo at ligawan ka. I really felt that. Alam ko at ramdam ko na totoo kang magmahal. Umuwi na tayo, hinatid mo ko sa bahay, nag-text ka sa akin na nakauwi ka na, ewan, iba naramdaman ko. Sobrang bihira ng ganitong pakiramdam. Isang linggo tayo magkausap, hinahatiran ng pagkain, kinilala si mama at papa. Wala na yata akong mahihiling pa. Ang bilis ng panahon, ng araw, ng oras. Last text mo sa akin, Jam, bakit ganito? I did my best naman, but they are always bringing me down. What I had done ba? I'm trying my best to be the best son, but isn't it enough? Ikaw na lang meron ako. Wag mo ko iiwan. I replied, I got you, JP. I'm always here for you. That was our last conversation. Kinabukasan, tinawagan kita, pero di mo sinasagot. After 2 hours, tumawag ako, pero di ikaw ang sumagot. Your mom. Is this JP's girlfriend? Di ko alam kung bakit umiiyak ang mommy mo. I replied, hindi po, nililigawan pa lang po. Then, she cried a lot. JP is dead. I-send ko na lang sa'yo ang location. Please come here. Di ko alam kung ano ang gagawin ko. Bakit naman, JP? Bakit mo ginawa sa sarili mo yun? Pumunta na ako sa lugar kung saan nakaburol si JP at pupunta sa kanya. Nang hatakin ako ng papa ni JP, binigay niya sa akin yung box na may kolorete at pumunta na nga ako kay JP. Nagpaumaga ako doon, binuksan ko yung box, may nakasulat na letter at may teddy bear. Pinch the bear every time na mamimiss mo ko. Pinisil ko ang bear at may voice record na kung gaano siya kasaya na nakilala niya ako at tawa ng tawa. Last words niya pa, mamimiss kita, sagutin mo ko pag nasa langit na tayo. Iyak ako ng iyak. Then, I found a letter in the bear. Matagal na kita nakikita. Matagal na kitang pinagtatanong sa coffee shop. So when I saw you alone, umupo ako sa mesa mo. Panahon din na walang-wala ako. Thank you dahil kinumusta mo ko kung hindi. That night will be the last night. Na-pressure ako sa parents ko. Thank you for saving me. See you when I see you, dream girl. Now, I'm pregnant, 7 months. I'm thankful having this baby for the love that wouldn't bloom. Maybe almost. And I'd go 1,000 times around the world just to be closer to him than to me. From Senda, your psychologist. Follow us for more exclusive stories.